Yung mga boss, meron tayo ditong Hyundai Accent. Kung makita nyo, pakita ko lang sa inyo yung issue. Okay, ito yung Accent mga boss. Yan. Ang issue nito yung headlight. Ito, yung projector niya. Ang issue niya, meron siyang low beam pero hindi siya nag-high beam. Isa lang ang headlight niyan, ito lang. Okay, dito sa kabila, ganun din yan. Parehas siya. Na-check ko na ito nung minsan, ay ang findings ko, pakita ko sa inyo. Buksan lang natin yung sasakyan. So, naka-on na yan. Check natin yung headlight. Yan. So, dito, umiilaw naman yung headlight niya. Kung mapansin nyo, off, on, off, on. Okay? So, pagdating naman dito sa loob, kung mapansin nyo, i-high beam ko yan. Ayan o. Yung indicator niya, gumagana as high beam. Pero dito sa labas, hindi siya nagre-response. Ayan. Okay? So, check muna natin. Kakalasin ko yung headlight, babaakin ko yung headlight, titignan natin yung pinaka-assembly niya. Okay? So, babaklasin ko na muna yung headlight niyan. Yung bumper. Okay, buksan muna natin yung hood. At ito naman mga boss, na check up ko na ito. Bali, ang ginawa kong pag-tracing din yan, syempre gumamit muna tayo ng tester na ilaw. Tapos, ang style dito, hinugot ko yung socket ng headlight. Pakita ko muna sa inyo kung paano ko nalaman kung bakit headlight ang kakalasin natin. Okay, dito, gamit tayo ng test light. Tapos, ang gawin natin, ang switch kasi ng headlight ng mga Hyundai, kalimitan, ay negative switch. Okay? Unang buhay niya, nabubuhay yung positive pag headlight. Tapos, kasunod nun, yung high and low niya, ang switch niya ay negative. So, yung test light natin, bulb type, lagay natin dito sa positive. Okay? So, testingin natin. Ayan. Tapos, unplug natin yung socket. Ayan. Ang ginawa ko dyan, syempre, buhayin ko muna yung susi. Ayan. Kasi hindi siya mag-a-activate kapag hindi buhay ang susi. Ngayon, buhayin ko yung headlight. Kung napansin nyo. Ayan. Ayan o. May mga source ng power na yan. Okay. Tapos hanapin natin yung high beam. Ayan, kung makikita nyo. Subukan ko Kasi dito sa relay, lumalagatik yung relay niya eh. So dito, hinanap ko lang yung ini-activate ko yung high beam niya. Hanapin lang natin yung high beam. Ayan, testingin natin to. Naka-high beam kasi yan eh. Okay, hanap pa tayo. Yan. Hanapin natin yung high beam. Ayan o. Ayan yung high beam niya mga boss. Ayan, kung makita nyo. Pinipitik ko yan dito. Okay? So, ang kulay ng high beam niya, kulay green. Pakita ko sa inyo ha. Okay, dito, tignan nyo. Yan yung connector socket natin. Yan, mula dito sa pindutan, pinakataas, dito sa right side. Pag ihaharap nyo dito yung socket, yan ang high beam niya. Okay? Checkin ko lang din doon sa kabila, malamang same lang din naman yun eh. Pero malalaman natin, okay? So, buhay yung headlight yan, kung mapansin nyo. Ayan o. Ito yung high beam niya. High beam switch, kumbaga. Check natin dito. So, naka-headlight yan. Kita nyo naman o. Ayan o. Okay. Ayan. Park light, headlight, high beam. Ayan o, tignan nyo yung test light natin. High beam ko Ayan o. Tapos yung ating, ayan o, kita ba dito? Ayan yung test light natin o. Ayan. Di ba pinipiti ko yung high beam natin? Ayan o. Okay. So, i-check ko naman dun sa kabila kung same lang din yung position nung socket. Kung makita nyo, ayan yung socket eh. Nakaharap sa inyo, tapos yung pindutan, 1, 2, 3, pangatlo. Okay, so testingin naman natin dito kung same lang din siya ng position nung connection nung high beam. Check ko lang ha. Ayan, kung makita nyo, doon ko rin sinuksok, pindutan, then 1, 2, 3 na pin.
check natin kung mag-high beam din siya. Ina-unplug ko na rin ito, pati yung kabila. So, check natin, headlight, then high beam. O, same lang din, no? Okay. Patayin ko muna. So, dito, yung socket niya, ayan, pangatlo. Pag nandito yung pindutan, same lang din doon sa kabila. Okay? Ayan, o. So, yun, ganun ko siya chinek up, or ganun ko siya tinest, para malaman ko kung ano talaga ang problema ng high beam niya or yung headlight. So ngayon, ang gagawin ko, babaklasin ko na yung bumper, kakalasin ko to at babaakin ko na rin. Titingnan ko yung pinaka-assembly niya. Pakita ko sa inyo. Babaklasin ko na muna yung bumper niya at kukunin ko yung dalawang headlight. Okay? Okay, baklasin na muna natin yung bumper para makuha na natin yung pinaka-headlight at para mabaak na natin yung headlight lens niya. So dito, unahin muna natin sa ibabaw. Force tornilyo lang naman ito na number 10 or gis na tornilyo. Tapos dito, yung kakalasin natin sa ibabaw, tulad niya ng lagi kong ginagawa, ilalagay natin dito kung ano yung tapat niya. So dito tayo sa gitna. Yan, diyan natin ilalagay para hindi tayo malito kapag ibabalik na natin yung mga tornilyo. Yan. So, ganun lang mag-check up nun mga boss. Bago kayo mag-declare kung halimbawa ay anong problema. Kunyari, sasabihin ng customer na, bakit nawala yung high beam or yung low beam? Check muna natin doon sa mga socket. At titingnan din natin yung indicator doon sa dashboard kung nagpapunction yung switch or yung headlight switch natin. So, nakalas ko na yung ibabaw. Yun lang naman yun. Tapos dito sa ilalim, Phillips screw lang naman to. Dito. Pero palagay ko ay nakakapit pa naman. Yung iba kasi madaling masira yung ganito eh. Lalo bagay halimbawa katulad dito may bangga na siya. Pero bago ko pala kalasin mga boss, hindi ko napansin kasi kung gumagana lahat yung ilaw eh. Ang nakapokus lang kasi ako kanina ay dun sa headlight. Checkin lang natin kung gumagana yung DRL, hazard. Okay, gumagana naman. Pati dito sa kabila, okay, all goods. Check lang natin yung hazard or yung turning signal. Okay, ayos. Basta pag magkakalas kayo dyan, make sure na titignan nyo lahat para in case na may walang ilaw or may nawala bigla na ilaw, ay at least ay may video tayo or alam natin na wala talagang ilaw yung part na yun. Okay? So dito nakalas ko na. Dito sa kabila ganoon din. Kakalasin ko lang yung pinaka tornilyo dito. Makikita nyo naman yun. Yan lang ang kailangan natin kalasin. Tapos iaangat lang natin yan. Ganun lang. Kahit di nyo na i-pull out yung boom bumper, all goods na yan. Tapos yung bawat kinakalas natin, halimbawa dito, pinakadulo, dito na natin ilalagay yan. Para meron tayong palatandaan. Ito yung sa gitna, para dito. Yung tornilyo dito, para dito sa gilid. Pati doon sa kabila. Okay? Check na natin. Oh, di ba? Gayaan lang. Oh. Kalas na. All goods na yan. Okay, so ang kakalasin ko naman ngayon, katulad dito, basag na yung panel dito. Ayan o. So, bibidyohan ko lang, ipapakita ko lang ito para makita nyo kung ano yung itsura ng headlight niya. Para tayo ay, para alam ni bossing na may damage na yung mga parts ng headlight niya. Okay, pakita ko lang sa inyo. Okay, kung napansin nyo mga boss, ay umuuga yung headlight niya. May nakita lang ako na putol yung pinaka-bracket niya or yung pinagtutornilyuhan ng headlight. Pakita ko sa inyo. Okay, dito, ito yung sinasabi kong putol kanina. Ayan. Ayan. Kailangan maipakita nyo yan sa customer or kuhaan nyo ng picture or video. Ayan.
Okay, sadya na siyang putol. Tapos dito may mga gas-gas na yan. Yan ang kailangan ipakita. Check pa natin. So yung ilaw naman niya, all goods yun, umiilaw lahat. Dito check natin. Okay, wala namang problema siya. Buo naman. So yun, ang kakalasin lang natin itong mga tornilyo na to sa 2, 3. Yun, meron pa dito. Yan, 4. So 4 na tornilyo ang kakalasin natin. Ito, hindi na yung isa kasi putol na eh. Okay, okay, nakalas ko na mga boss. Ngayon ay babaakin ko na muna itong left side. Ayan na yung headlight natin, nakalas na natin, all goods na. So wala namang ibang mga damage bukod dun sa pinagtutornilyohan ng headlight, 2. Okay, so babaakin ko na muna yun. Okay, baklasin na natin yung headlight. Bago natin kalasin, tanggalin muna natin to turning signal. Baka sumabit ito doon sa taillight, doon sa ilaw o sa headlight lens. Tapos, tanggalin natin itong tornilyo dito. Itong pinakang bracket na tornilyuhan. Kailangan kalasin yun. Lagay natin dito sa gilid. Tapos, meron din dito isa pang tornilyo, yung pinaka-base niya. Yung nakatornilyo kasi itong headlight lens eh. Ito yun, isang piraso lang naman yun. Yan. Tapos, check ulit natin kung may mga tornilyo pang kailangan kalasin. Ito. May tornilyo pa yan dito. Kasama din ito dun sa headlight lens. Isang piraso lang naman to. Ito, kapag ka hindi nyo kinalas, mababaklas nyo naman yung lens, pero mababasag yung pinakatornilyuhan nito. Ayan. Meron yung dito yung tornilyo. Ano pa nga ba? So yun, wala na. Uy. Itong pirasong ito, wala na rin tornilyo. May tornilyo pa dapat yung dito. Tatanggal na din. So yun. All goods ito, wala na. So magbo-blower naman tayo. Ang style naman ito, kailangan yung blowerin. Yan yung painitan. Ganyan. Kailangan dadamahin nyo rin yung mga blower nyo or yung heat gun kung gaano kainit. Tatansyahin nyo yun kung gaano kainit din yung mismo headlight lens. Baka naman mapasubra ang pagpapainit nyo ay malusaw naman. Tansya-tansya lang. Okay, bibluwerin ko na muna ito ng mabilisan. Ganyan lang naman, papainitin nyo lang. Okay. Kapag ganito namang mainit na yung ating headlight, daman nyo naman yun eh, mararamdaman nyo naman yun. Kapag tansya nyo nang kaya nyo nang angatin ng panikwat, pwede nyo nang angatin yun. Tapos iaangat nyo yung mga clip. Yan, katulad dito yung mga clip na yan. Iaangat nyo yan. Tapos gamit tayo ng ganito, panikwat. Saka natin uutay-utayin niya na iangat. Mag-umpisa kayo sa bandang ilalim kasi dun yung may magandang space ng headlight lens para masungkit natin yung pag-angat o para mapaangat natin ng maganda. Utay-utay lang. Kapag ka maganit pa, huwag yung pupursahin. Tapos pagkagayaan, naiangat nyo na yung banda rito. Dito kasi kayo mag-uumpisa eh, sa mismo dito, sa part na to. Dito kasi iba ang position nito pag kinakalas. Kaya pagka maganit pa, blower ulit, bubloweran nyo ulit yan. Kaya lang mapainit nyo yan ng mapalambot yung yung pinakang sealant. Ayan, ganyan lang. So huwag yung pupursahin. Pag maganit, tigil. Blower. Tapos pagka tansya niyang mainit na ulit, aangatin ulit natin. Yan, ganyan lang. Okay, malambot na. So pwede na ulit natin angatin yung headlight lens.
Ganun lang. Napansin nyo, angat na siya. Tapos pagka naangat nyo na yun, tulungan nyo ng kamay, tapos blowerin nyo yung pinakang kumakapit pa na ano. Yung kumakapit pang gum o sealant doon sa lens at saka doon sa pinaka base. Yan, nakaangat na yun dito sa top dito, doon sa pinakataas. Tapos, diretso ulit, angat ulit, tayo. Hanggang sa lahat ay umangat na. Yung ganyan lang. Diba? Angat na siya dito. Painitin ko pa ulit ng isa pa. Okay, angat na dito. Painit ulit para yung gum niya or sealant, adhesive, ay lumambot pa ulit. Tutulungan niyo siya. Tansya nyo naman yun habang umaangat, humihiwala yung gum niya or yung sealant. Kasi angat nyo ulit yung pinaka-clip niya. Konti na lang to. Tapos dito may clip din yan. Angatin nyo yun. Para matulungan siyang lumabas. Pagka maganit, blower ulit. Ganyan lang. Tapos sikwat ulit ng ganun. Tapos ay tulong ulit para lumabas. Ganyan lang. Kapag umangat na yon, madali na natin yan lahat tanggalin. Basta natanggalin nyo na yung pinaka-lock niya. May mga clamp yan eh. Ayan, nakita nyo yung mga hibla-hibla na yan. Pag bin-lower yan, tanggal yan. Ayan. Tapos dito ganun din sa kabila. Ganun na setup niyan. Kahit sa ang headlight, ganyan ang preparation ko pagka nagbabak ako ng headlight lens or nagpapalit ako ng headlight lens. Yan. Dito sa kabila, ganun din. Ayun, nakita nyo ba, nakaangat na. Tapos dito, subukan natin pag ganito naman ang tanggal. Yun, oh. Tapos dito, meron ditong socket. Nakita nyo to? Yan, tatanggalin nyo yan para tuluyan ng maangat natin yung pinaka-headlight lens. Yun, ganun lang. Itong socket na to. Yan, okay. Tapos dito, gaganon-ganonin nyo lang yan para yung adhesive niya kumantay. Kasi, huwag nyo siyang ikakaob na ganyan, magagasgas yung pinaka headlight lens. Kasi yan, wala naman na tayong gagalawin dyan. Dito lang tayo magre-repair. Okay, pakita ko na sa inyo ito lahat. Okay na ba ako ng mga boss kung nakita nyo? Yan, ito yung ina-unplug ko kanina. Pero pwede nyo rin namang tanggalin na agad dun. Ayan, may tornilyohan naman yan dyan eh. Or may cover. Pwede nyo nang i-unplug yun dun. Nakatapat naman yan ganyan eh. Okay. So sa akin naman, ay di binuklat ko kagad para nakita ko na agad yung
headlight lens. Tapos dito may tornilyo dito, nakita nyo. Kaya tinanggal ko yung turning signal. Kasi nga, isang buo yung makakalas eh. Sasabit yun, kaya kailangan yung tanggalin yan. Okay? So yun, titignan ko na yung assembly nito kung ano ang problema. Kung bakit hindi siya nagtataas baba, taas baba. Yung magnetic niya. Ito yun. Ito yung, ayun, nakita ko na. Ayun ang problema. Pakita ko sa inyo ha. Pakita ko sa inyo. Nakita ko na eh. Kuha lang tayo ng tools. Madali lang to, basic lang. Malamang yung isa ganun din. Ay ito. Ito yung wire. Ayan o. Nakita nyo, putol na. Tapos ito pa yung isa pang tornilyo. Hindi ko alam kung para saan to. Yan. So babaklasin ko na yung isang buo para malaman ko lang kung para saan yung tornilyo na to. Pero ito, itong wire ng high beam, low beam, o yung pinaka-telescopic niya ito. Yan yung telescopic niya. Ay, basag na din pala oh. Oh. Adoy. Oh. Okay, titingnan ko muna. Kakalasin ko na muna itong buong assembly. Kasi bukod dun sa wire na naputol, ayan, bukod sa wire na naputol, ay hindi na rin siya nakaganon yung position niya. Dapat yan, laging nakatayo na ganon. Tapos, pagka nag-high beam, low beam siya, gumaganyan yan. Ayan. So, ibig sabihin, naka-high beam lagi siya. Okay? Ayun, babaklasin ko na muna to. Pagka nabaklas nyo naman na yung headlight lens, basic naman na itong assembly niya. Okay? So yun, babaklasin ko na muna to. Pakita ko sa inyo yung pinaka main issue niya. Okay, nakalas ko na mga boss. So dito, kinalas ko lang yung pinaka socket niya dito na ito yun. Yan, pinipindot lang naman yan. Una yung kakalasin dyan, itong socket na to. Dalawa yung pinipindot. Ayan, nakaklam kasi yan. Tapos dito, nakasuksok yung puti. Ito yun. So pipindutin nyo naman to. So, pipindutin nyo naman ito, magkabilang gilid para ma-release. Tapos yan, ang issue niya, putol siya. Hindi ko alam kung bakit siya naputol or baka may pumutol. Kasi iba yung itsura ng pagkakaputol niya eh. Kung mapansin nyo, ayan o. Parang pinutol siya ng cutter wire. Hindi ko rin alam. Kasi nasa loob naman yan eh. Tapos dito, kung mapansin nyo dito, ito yung nakita ko. Yung spring niya, katulad din nung ginawa kong isang accent, lumisya na yung spring niya dito na dapat ay lagi itong nakapundo na nakataas na ganun. Tapos ito, itong part na to, yan, umaalog na siya. Ayan o. Okay? Dapat yan, meron siyang spacer doon. So, titingnan ko na lang kung anong pwede kong gawin. Ayan o, nabasag na yung pinaka-spacer niya eh. Yun. Okay? So, yun. Titingnan ko na lang kung anong pwede kong gawin. Babaklasin ko na muna to, hihimayin ko na muna siya. Dapat kasi yan, lagi nakaganyan. Nakataas itong magnetic niya. Ito kasi yung magnetic, ano niya eh, high beam, low beam. Dapat yan nakaganyan. Tapos pag nag-high beam tayo, pak, na ganun yun. Tapos nabalik na ganun. Tapos ganun. Okay, so dati lagi siya nakaganyan. So naka-high beam palagi siya. Wala na siyang low beam. Okay? Yan. So yun. Kakalasin ko na muna to, titignan ko kung ano pwede kong gawin. Tapos ito, idudugtong ko na lang to para gumana na yung pinaka-magnetic niya. Ito kasi hinihila lang na ganun eh. Ayan, hila lang siya. Tapos itong spring na to, kailangan nakatulak siyang ganun. Para yung tension nito, hila lang. Ganun. Okay, yan yung mechanism niya. Okay, so gagawin ko na muna ng paraan. Okay, kinalas ko na muna, boss, yung mga tornilyo dito. Doon sa likod naman, 4 lang yan. 1, 2, 3. Tapos dito sa kabila, 4. Okay, so pagka tinanggal natin yan, so, ganyan na yun. Ang position naman nito, ulit mo. Ang position naman nito, hindi naman kayo magkakamali, ganyan yun. Ayan, okay. So, hindi naman siya pwedeng pag ganun. Kailangan pag ganyan siya. Okay. So, magkakaob lang naman yan. So, makikita na natin yun. Tapos dito, ang gagawin ko dyan, tatanggalin natin itong pinaka-assembly niya. Itong pinaka-telescopic niya, yung high and low niya. Ang aangatin nyo lang dyan, meron dun, ano, ayun o. Iaangat nyo lang yun. Lungnos lang gagamitin nyo dyan, magkabilaan. Saan ba yun? Yan, makikita nyo naman yun eh. Yan, itong part na to.
Yan. Kita ba? Yun, yung part na yun, oh. Yung nakaklam doon sa mismong parang bracket na yan. Same lang din yan dito sa kabila. Kita ba? Yan. Yun lang ang aangatin natin para ma-pull out na natin itong ano niya. Itong system niyang ito. Itong pyesa niya. Yung isa ko kasing ginawa dyan na accent, ito lang ang nagka-issue sa kanya. Itong spring. Yan. Kaya siya lagi naka-high beam. Yan, lagi siya nakaganyan. Pero yung magnetic niya gumagana pa. Yun lang ang naging issue niya doon sa isa. Pero dito ang naging issue niya yung spacer. Yan, ito yung spacer na yun. Kaya gagawa ko ng paraan yan. Gumagalaw eh. Dapat hindi yan gumagalaw na ganun. Parang katulad itong isa ito. Yan, ganun lang dapat ang play niya. Ito kasi ang laki ng play eh. Delikado yun. Okay, ganyan lang. Hihimayin ko na muna yun. Yung itinuro ko sa inyo, aangatin nyo lang yan. Para ma-pull out natin to. Long nose lang gagamitin natin dyan. Or yung flat screw. Okay? So yun. Nakalasing ko na muna to. Yung mga boss, nakapagawa na ako ng pinaka-spacer niya. Kung makita nyo, ganito. Yung dalawang plastic niya, tsaka yung nadurog na isa, yan, hindi ko nagagamitin yan. Tanggalin na natin yan. Kasi madudurog din naman yan eh. Ang ginawa ko, naggawa na lang ako ng panibagong parang spacer. Yan, kung makita nyo. Yan. Kasya yan dito sa loob. Dito. Tapos sinukat ko yan dito. Kailangan ng sukat niyan mga boss ay kailangan nakaganon. Ipakita ko sa inyo. Yan, nakaganyan. Tapos ang ginamit kong pinaka-spacer dito, yan, pinaka-spacer dito, ang ginamit ko dyan sa itong parang may butas na to. Ito ay rivet. Yan, hindi ko lang alam ang size nito pero basta yung kasukat lang nitong butas na to ang kukunin nyo. Yan, kasukat nito. Yan. Basta kasukat niyang butas na yan. Ganito ginawa ko. Tingnan nyo. Pakita ko lang sa inyo. Okay, ganito ginawa ko. Dito, tinanggal ko muna itong pinaka-rivet niya. Tinanggal ko yan. So, check muna natin. Basta yung piyesa na yan, dire-diretso lang yung gagamitin lahat. Lapit-lapit natin para kitang-kita. Ayan, kita na ba? Ayan. Ito, tatanggalin muna natin yan. Gamit lang tayong long nose. Tanggalin lang natin yan. Yan. Okay. Pagka natanggal nyo na yan, ano pa tayo ng angle. Kita ba? Parang hindi kita na maganda Ayan. Ganito lang para kita. Okay. So, kuha tayo ng ganito, rivets. Tanggalin natin yung pinakagitna. Tapos, ang gawin natin dyan, palakihin natin yung gitna. Ito. Kasi, yung ating pyesa ng headlight, hindi ang kasya, oh. Yan, hindi ang kasya. Kaya, ang gagawin natin dyan, kuha tayo ng drill. Butasin natin yan. Okay? Yan, butasin na muna natin. Tapos baligtarin natin yan. Ayan. Kapag ka nabutas na, all good na yan. Yan, okay. Tapos dito, kapag ka nabutas niya na yon, susukatin nyo na yan. Ayan. Kailangan umiikot siya. Kailangan maluwag yung kanyang loob or yung pinakabutas. Okay? So, dun sa isa, ganun din yan. Tatanggalin din natin to. Tapos, bubutasin din natin yung gitna. Okay? So, bubutasin ko na muna to. Okay, pagka nabarinan nyo na yun or nabutas nyo na, kailangan testingin nyo yung pinaka, yan. Kaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, kailangan bilog siyang ganun. Tapos yan, ang setup niyan, kung bakit ko nakuha tong ganito magka ibang sukat, ganito naman ang ginawa ko dyan. Pakita ko lang sa inyo maigi, para may idea kayo kung paano ko ginawa.
Ito kasi, ganito ginawa ko dyan. Salpak nyo muna itong pinaka-spring. So, set aside muna natin itong nabuo ko na. Ayan, dyan na muna yan. Tapos itong mga, ano na ito, washer, kailangan pa natin yan ha, gagamitin natin yan. Pinakang parang, ano pa rin yan, washer. Okay, so ilusot muna natin to. Yan. Okay. So, ganyan yun. Ganyan ang setup niyan. Yung spring niya, kung makita nyo, ilalagay nyo dito. Doon sa tapat ng gitna na yun. Yan. Okay. Tapos yan, saka natin susukatin yung puputulan natin. Yan. Ipapasok muna natin syempre parehas. Or kahit hindi na pala. Yan. Ganyan lang. Tapos yan, kapag ka nasukat nyo na yung pinaka-pundo niya, ayun, nakita nyo yan. Yan, hanggang dyan lang yun. Tapos, mamarkahan natin ang cutter blade. Yan, kapag ka namarkahan na natin ang cutter blade yun, syempre makikita natin kung hanggang saan natin puputulin yung pinaka ginawa natin spacer. Ayan. Pag nakita nyo na yun, ayan, nakita ko na. Ayan. Ganyan. Pag nakuha nyo na yun, yung marka na yun, ibabalik natin yung pinakang ulo no, itong ating ganito. Ganito naman gagawin natin dyan. Baligtad naman. Yan, ganito. Ibabalik natin. Pero yan ay nagalaw pa rin, no. Tapos, ang gagawin natin dyan pagputol, syempre, nakita na natin yung marking natin dyan, eh. Yun. Yan. Yan yung marking natin. Ganito naman ang style ng pagputol dyan. Pakita ko sa inyo, ha. Pagugulungin natin ganun. Yan, makita nyo. Kita ba? Yan. Ganyan lang gagawin nyo dyan. Pagugulungin nyo siya, kailangan mamarkahan nyo yan ng paikot para yung cutter blade natin may guide na. Yan, ganun lang. Hanggang sa, hanggang sa maputol. Ganun lang. Ayan, kumakagat na siya. Diretso nyo lang yan. Hanggang sa mapuputol yan. Doon sa isa, sinampulan ko na yun eh. Naayos ko na yun. Itong ginagawa kong ito para na dun sa isang headlight. Kung hindi man ito ang problema, at least may nagawa na ako. Or kung may problema ay same lang din. Naputol lang din yung spring niya. Or yung spacer. Ito lang din ang gagawin ko. So, nagagawa na ako ng pangalawa. Yung isa kasi full goods na yun. Buo na yun. Bubuuhin ko na lang. Ganyan lang yan. Tapos hanggang sa mararamdaman nyo yung putol na yung daliri. Joke lang. Ayan na, putol na. Ayan na. Okay na. So, ganito naman ang gagawin natin dyan. Kapag ka naputol nyo na yun, same lang din yan kung ano yung setup na gagawin natin doon sa isa. Kapag ka naputol nyo na yun, tanggalin na natin yan. Tapos ito, ang gagawin natin dito, babarinahin ulit natin kasi na ano yun eh, sumarado yung ano nun, yung pinakabutas. Babarinahin ulit natin yan. Ayan. So yun, malaki na ulit ang butas niya. Tapos yan, yung pinagputulan natin, yun yung part dito sa labas. Ayan, yun yung part dun sa labas. Kasi mas makinis yung kailangan nasa loob. Ayan o. Okay, so dito naman sa kabila, ang gagawin natin, ganun lang din. Ayan. Kapag ka nakuha nyo na yung position niya, di ba ga, ayan na yun. Ayan, ganyan. Pag nakuha na natin yung position niyang ganyan, mamarkahan ulit natin siya nung cutter blade. Ayan o. Okay, so mamarkahan natin yan ng ganun, para may palatandaan tayo kung hanggang saan natin puputulin yung rivet o riveter. Rivet nga. Yan. So, ayun. Yun yung marking natin.
Yan yung puputulin natin. Okay, dating gawi, ang gagawin natin dyan, same lang din. Okay, so puputulin ko na muna to. Okay, so naputol ko na din. Ayan, tanggalin na natin yung isa na yun. Tapos, barinahin ulit natin yung napagputulan natin. Okay, ayos na yung ating spacer na ginagawa. All goods na ito. Asa na yun? Basta't nasa loob yung makinis. Oops, baligtad. Yan, ganyan lang. Okay, all goods. Yan, ganyan na setup niyan. Ngayon, kapag kabaligtad yung spring, babaligtarin nyo lang ito. Ilalagay nyo lang dito sa kabila. Pag babaligtarin nyo lang yan. Okay? So, ang pagbuo nun, ganun lang din. Kung paano nyo kinalas, ganun lang din bubuuhin. Okay? So, bubuuhin ko na muna itong isa para maayos ko na. Siyempre, lilinisin ko rin yung pinaka, niya, projector lens. Okay? So, yung washer, gagamitin pa rin natin to. Okay? So, ayos ito. Bubuuhin ko na lang. Okay, mga boss. Ito na. Nadali ko na din. Check muna natin. Yan. Tapos yung spring niya, ayun yung ginawa ko. Ang ginawa ko dyan, so sinalpa ko muna. Tapos, di ba, nandito yung isang spring niya sa part dito. Ang ginawa ko dyan, inibuka ko ganun, sinungkit ko dito. Pagkasungkit kong ganun, hindi nakapunta na dun. Saka ko siya sinungkit ulit papunta dito. Tapos yun, itinula ko papunta dun. Ayan, papunta dun. Kita ba? Ayan. Basta nilagay ko na yan dito. Sungkitin nyo na lang dito sa loob. Ayan, pag ganun, sungkit. Pagka tumaas na dun yung pinaka-spring niya, sungkit ulit. Hanggang sa pumunta dito. Para ganyan ang pwesto niya. Ayan, dapat nakaganyan yung mga boss. Ayan. Okay, ito yung magnetic niya. Tapos yung wire na naputol, inano ko na din. Dinugtong ko na. Siyempre, nakahinang yung mga boss. Para, siyempre, all goods naman. Ayan. Okay, so titestingin ko muna. Pakita ko lang sa inyo na gumagana na yung high-end low natin. Salpahan muna natin ng power. Ito naman, walang polarity. Negative, positive, baligtaran, walang polarity. Walang problema dyan. So, check natin ha. Ayan, pakita ko sa inyo. Gagana na yan. Yan yung high beam. High beam, low beam. High beam, low beam. Yabangis. Yabangis. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Pinaglaruan pa yung ano. Ayan o, high beam. Low beam, high beam. Low beam. Okay. So, yun. Ano ko na to, lilinisan ko na lang. Tapos, syempre, pati ito, lilinisan ko na lang din. So, ipakita ko lang sa inyo yung setup doon sa ilalim. Ayan o. Nakita nyo yung katawan ng rivet. Ayan. Dito maigsi, dito mahaba. Baligtaran naman yan, pwedeng dito yung maigsi, pwede rin dito mahaba. Depende sa inyo kung anong trip nyo. Kahit baligtaran yan, walang problema. Basta't yung niya, yung pinakang spring niya dito ay sasabit doon. Okay? All good sa ito. Ayan o. Nakamenos na naman si bossing customer. Nag-canvas na kasi siya ng isang buong headlight eh. Hindi ko alam kung magkano inabot. Kaya sabi ko, subukan muna natin. Kaya left side lang muna pinag-eksperimentohan ko ay nagkaigi naman. So gagawin ko na rin yung kanan. Okay? Bubuhin ko na to. Tapos syempre, pagka kinalas nyo na yan, linisin nyo na rin yung pinaka-projector. Ito. Punasan nyo na ng basahan yan. At syempre, pati ito. Madumi na yan eh. Makikita nyo yan. Ayan, makikita nyo, ayun. Yan. So yun. Lilinisin ko na to. Yung ibang parts, itong plastic na to, hindi ko alam, hinahanap ko pa kung para saan ito eh. Baka ito yung dating sa headlight. Kasi wala naman dito parts na bakante eh. Okay, so ayun. Bubuhin ko na to, lilinisin ko na, ipakita ko na lang sa inyo ulit pagka nakabuo na dun sa mismong assembly niya. Okay? Ayun. Ayos. Dadalihin ko na rin yung isa, ipakita ko rin sa inyo. Okay, naisalpa ko na mga boss. Tapos ganito gawin nyo. Tanggalin nyo na yung cover dito sa ilalim para diretso salpak na tayo nung pinaka-headlight lens niya. So ito na yung finish niya. Tinestingin ko na rin yan doon sa sasakyan. Gumagana na, syempre. Pero mamaya ko na ipakikita sa inyo kung paano yung function niya. Ayan. So okay na yun, yung sa ilalim. Yung socket niya, all goods na rin.
nahinangan ko na. Yan, okay. So yun. Yan siguro, duda ko, kinabitan ng LED, tapos ay nakakable yung balas niya dito. Ngayon, hindi nila matanggal, kinater wire, ay nadamay yung wire. Duda ko lang naman yun, Detective Conan. Ayan, tamang hinala. So yun lang naman, wala rin kayo nagkabit ng LED dyan or ng ilaw na nag-upgrade na may balas, na cable tie, pinutol, yun, nadamay. So yan, bubuhin ko na to. Tapos yung isa, babaakin ko na rin at titignan ko kung anong problema. Kung same lang din ang problema, meron na akong ginawang spacer para dun sa mechanism ng high and low beam niya. Okay? So check natin. Bubuhin ko na to. Tapos ilalagay ko na rin dun sa accent. Okay? Okay, anuhin na natin, buuhin na natin. So dito, kailangan lang muna natin painitan ito. Pati itong headlight lens. Okay, bilisan na natin. Okay, nabuo ko na mga boss. Tapos yan, kapag ka naisalpak nyo na lahat, tignan nyo yung pinakalock nya, kung saktuhan lahat yun. Tapos, pagka natapos nyo na yun, painitan nyo ulit. Para maluto pa yung ibang sealant adhesive nya. Tapos, pagkatapos nun, salpak na natin yung mga tornilyo. Yan. Unahin muna natin yung sa part dito. Yan, dito. Yung ano nung chrome. Tornilyo ng chrome. Kasunod yung pinakadulo. Ito. Ito lang naman ang tornilyo yan eh. Tapos, ito na yung bracket. Ito na yung susunod natin eh. Yung ganun lang. Oh. Wala pa. Bibili pa lang ako. Tapusin ko lang to. Okay, pagkatapos na yun, na itornilyo na lahat, pwede nyo nang ikabit itong socket dito sa ilalim. Or, kung kakalasin nyo yung headlight lens, unahin nyo na muna to. Pwedeng ganun din ang gawin nyo. Ayan. So, ayun, nag-click na. So, pwede na natin itong isarado. Yung. Tapos, yung pinaka-hazard light. Okay. All goods. Ayos na. Gumagana na yan. Okay, ayos na mga boss. Ito na yung finish natin. So, naitornilyo ko na lahat. Ngayon, kapag kakalasin nyo yung headlight lens, kalasin nyo na muna ito at saka yung dito sa ilalim yung wire. Ayan, para hindi nyo nakalasin doon pagka naiangat nyo na yung pinaka headlight lens. Okay? So, yung isa naman ang babaakin ko, ito, ikakabit ko na muna doon sa accent. Okay, nakalas ko na rin yung pang right side at napansin ko, same lang din ang naging problema niya. Kung mapansin nyo dito, putol na rin yung wire niya dito. Ayun o. Ayan yung wire. Okay, putol na din siya. Areo. Yun. So, idudugtong ko na lang din yan. Tapos dito, same lang din ang problema nung nasa left side. Hindi na rin siya nagana yung, ano niya, yung high and low niya. Okay? So, yun. Bubunutin ko na lang din to. Tapos, same lang din yung setup na gagawin ko mamaya. Gagamitin ko rin itong ginawa kong spacer na yan. Ayan o. Okay? So, yun. Bubuhin ko na muna ito. Naipakita ko na naman sa inyo kanina yung isang assembly niya. Okay mga boss, same lang din ang problema dun sa left side na headlight. Kung makita nyo,
hindi na rin siya gumagana dahil nadurog na rin yung pinaka-spacer niya at yung pinaka-spring niya, hindi na rin siya nakatulak papunta dito. Okay, so gagamitin na natin yung ginawa kong spacer para dito. Yan, gagamitin ko na rin yun. Tapos ito, putol din. Hindi ko alam kung bakit naputol yan. Pero malamang, katulad nga rin yung sinabi ko, theory ko lang yun. Pero idodugtong ko na lang din yan para all goods na yan. Ito, ayusin ko na lang din. Okay? Alam niyo naman kung paano tanggalin yun, di ba? Yung ano na, ituro ko na rin ba? Ang pagtatanggal niya, ipakita ko sa inyo. Okay, ipakita ko sa inyo kung paano ko inalas itong ano na ito. Itong moving parts na ito. Okay, dito may makikita kayo dito nakaipit doon sa mismong bakal niya. Yan, ang gagawin niyo diyan, susungkitin niyo ito. Iangat niyo lang. Pero wag niyo pupursahin ha, baka naman hindi na natin maibalik pagdating ng ano. Iangat niyo lang. Yan. Okay, ganun lang. Tapos pag ibabalik natin yan, pag ilalak na natin, gaganunin lang natin ang flat screw. Gaganon nyo lang. Kukuha lang kayo ng flat screw, tapos isusundot nyo dito, tapos ipupus nyo siya pababa. Okay, pag ilalak na natin, makikita nyo naman yun kung ano yung position ng pinakalak nya. Yun. So ngayon, pagka-aangatin natin, pipihit-pihitin lang natin yan, ganyan. Yan, gaganon-ganonin lang natin yun para umangat yung nakaganon yun eh. Yan, kumbaga sa ganito, yan, nakaganon. So ito, iaangat natin yung ganun para lang mailabas natin yung pinaka-bisagra niya. So yan, pagka nakalas nyo na yan, ganun lang. O, tanggal na lahat yan. Okay? So ito, durog na din siya. Yan, durog na din yan. So itong spring, hindi na natin kailangan yan. Katulad din doon sa kabila. Ito, kailangan natin at yung dalawang washer. Yan ang mga kailangan natin. Yan. Okay, syempre pati ito. Ito, hindi na natin ito kailangan. Okay, so yun, bubuuhin ko na to. Same lang din ng kanina. Tapos hihinangan ko na yun. Okay, natapos ko na rin yung isang assembly, yung para sa right side. So kung makikita nyo dito, all goods na rin siya. Ayan. Ayan, kahit nakaganyan yan, bumabalik na ulit siya. So tinestingan ko na rin yan. Naidugtong ko na rin yung nahihinang ko na rin yung wire. Naidugtong ko na. So, ibabalik ko na yan, tapos bubuuhin ko na, ikakabit ko na doon sa Hyundai Accent, tapos check natin, tignan natin yung galaw ng headlight niya. Pakita ko sa inyo. Yung isa nabuo ko na eh. So dito, bubuuhin ko na rin yan. Okay? All goods na ito. Ayun, isabit ko na rin. Nailagay ko na rin yung pinaka-ano niya. Inuulit ko yung bracket nito, baligtaran niya na. Yung spacer na ginawa natin. Pwedeng yung mahaba ay dito, pwedeng mahaba ay dito. Maalin lang yung, basta't yung kawad niya or yung spring, may tulak niya yung itong takip na ito, itong gumagalaw na ito. Kailangan may push niya papunta doon. Para ang purpose nitong magnetic na ito, ihilahin lang niya. Okay? Yan yun. Ganyan yun. Okay, so ayun. Nalinis ko na rin yan mga boss para hindi sayang ang ating pagbukas ng headlight. Ayan. All goods na yan. Okay, ayos na rin itong right side na headlight mga boss. Ayan. All goods na yan. Naisalpa ko na lahat. Pati yung parts niya sa loob, all goods na rin. So ikakabit ko na ito dun sa accent. Pati yung isang headlight. Okay, kabit na natin yung headlight. All goods naman na ito. So sa pag-i-install naman, napakadali na yan. Basta titamaan nyo lang yung pinaka-guide niya. Yung mga tornilyo. Pasok na yan. Tapos syempre yung connector socket, kailangan naka-plug in. Tapos sigpitan na natin para dire-diretso na. Okay. Dito naman sa kaliwa, sa kanan, kompleto ang tornilyo nito eh. Basta itatama mo lang yung mga ano niya, lalagyan na ng tornilyo. Tapos wag natin kakalimutan yung socket. Oras na mag-click na yun, nakalak na yun, syempre. Yun. Kailangan nakatama lahat yung pinakang tornilyo niya. Tapos dito,
Tapos huwag nyo munang ihihigpit yan. Ikapit nyo lang muna yung mga thread. Para may i-align natin ang ayos yung headlight. Tapos yan, kapag na-i-align nyo na, pwede nyo nang higpitan yan. Okay, ganun lang. Tapos yan, bago ko ilagay yung bumper, titestingin ko muna syempre. On. Susi natin on. Tapos ay park light. Check natin kung all goods lahat ng park light. Okay, ayos. Headlight. Ayos. Check nyo nga kung nagana yung high beam. Patayin na natin. Tapos ay hazard. Check nyo kung nagana yung hazard. Okay, all goods. Ngayon, kapag nakita na natin na okay na lahat yung mga ilaw, park light, turning light, headlight, salpak na natin yan. Ganun lang. Tapos, tornilyo sa ibabaw. Unahin natin. Kailangan nakatama lahat yung thread niya bago niya higpitan. Yung iba kasi ang ginagawa, higpit lang ng higpit. Ang nangyayari, nalulus thread. Kaya kailangan ganyan. O, diba? Ganun lang kasimple. Unahin lang natin itong ibabaw. Ganyan lang ang pagbabalik. Kapag kayo magbabaklas ng bumper, kahit hindi nyo na i-pull out lahat, ibaba nyo lang, tapos meron lang kayo sa pin dito sa ilalim, para naman hindi magasgasan yung bumper. Tapos yan, yung kinalas natin dito sa gilid, balik lang natin. Okay. Tatapat nyo lang yung butas dito. Kalaglag yan ng tornilyo. Pagka nailagay nyo na yun, dire-diretso na yun. Okay. Kabila naman. Ayos. Okay, pasok ko na. So, all goods na ito. Nagit, wala siyang pag-light. So yun, okay na ito. Pakita ko lang sa inyo. Okay, pakita ko lang sa inyo yung mga kinalas ko at ikinabit. So dito, naikabit ko na yan. Dito sa ibabaw, all goods na rin. Yung socket, huwag nyo kakalimutan. Kailangan nakasalpak yan. Mga tornilyo sa ibabaw, socket. So yun, final test ulit tayo. Checkin na natin yung high and low niya. Pakita ko sa inyo. Final test tayo para sa high and low. Headlight, high beam, low beam. Okay, ayos. Gumagana siya parehas. Check nga natin. Naka-high beam yan mga boss. O, diba? Low beam natin. O, diba? Ayos. Dito naman tayo sa loob. Check natin. Para makita natin. Headlight. Patayin natin yung headlight. Okay. Park light. Headlight. Buhay na. High beam. Okay. Check nyo yung high beam doon sa, sa labas at saka sa loob. Ayan.
high beam, low beam, high beam, low beam. Okay. Ayos ito mga boss. Hyundai Accent. Ito yung hatchback pa tawag doon. Yan. Okay. Hindi ko alam kung common issue ito ng ano, ng mga Hyundai. Pero nakakadalawa na akong beses na mag-repair ng projector lens niya or projector assembly. Okay? So yan, all good sa ito. Sana ay nasundan niyo yung aking tutorial para at least kahit paano, kahit i-DIY nyo, kaya nyo nang magawa. Okay? So yun. Thank you, thank you.